Welcome to this podcast. So, Okay, go. so hello everyone. So this is the last day of the year 2025. So, 4, 3, 2, 1, action. hello everyone. So it is a blessed evening. So this is the last day of the year 2025. So before we go to our main topic, so let us proceed to our first question. So tatanungin natin itong mga kasama natin. But before we ask them, papakilala muna kami. So I am Brother Jovenel. I am Jonah, Sister Charlotte. We are here to bring you the good news, to bring you and to encourage you, people of God. You know, some of you are facing struggles, some of you are facing any circumstances in your life, and this content may help you to encourage you. So, yun, balik tayo sa ating tanong. Ano yung gusto mong pasalamatan this year 2025? So tatanungin natin si Sister Jonah. Sister Jonah, ano yung gusto mong pasalamatan this whole year 2025? Ano nga ba yung ginawa ni Lord sa buhay mo? Ano yung pinakamasaya at pinakasalamuot na nangyari sa buhay mo? So, this whole year 2025, ang gusto ko lang pasalamatan sa ginawa ng Lord sa buong year na to is yung kabutihan niya talaga, Ate Chat and Bro Jovenel. Kasi wala talagang ibang maitataas kahit yung pangalan ko, hindi ko yan itinataas. Dahil apart from Him, I can do nothing talaga. At every time in my silent battles, ramdam na ramdam ko, nakasama ko talaga ang Panginoon. Dahil hindi ko makakaya ang lahat ng yan at hindi nyo ako makikita ngayon dito kung hindi dahil sa Lord. So yun lang talaga yung gusto kong pasalamatan, yung lakas na binibigay ng Panginoon sa akin araw-araw at yung kabutihan niya sa buhay ko. Praise the Lord. So also our sister and beloved co-host Sister Charlotte. Sister Charlotte, ano yung pinaka gusto mong pasalamatan kay Lord this whole year sa kabila ng iyong mga pinagdaanan? Yung pinakamasaya at pinakasalamuot na nangyari sa buhay mo? Actually, marami akong gustong ipasalamatan sa ating Panginoon. And katulad nga ng sinabi ni Sister Jonah, no, na she is so grateful to God dahil nga sa goodness ni Lord. No? Lahat naman tayo is nakaranas ng kabutihan ng Panginoon. Throughout this year, the whole year, from January to December, nagpapatunay lang talaga na hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. And also, siguro gusto kong pasalamatan yung Panginoon dahil yung family ko din, no, we gathered together and worshiping the Lord, no, na yun, grateful ako kay Lord na kasama ko yung family ko na nagsiserve sa Kanya. And yun nga, na kahit may mga problema man, no, may mga struggle man, pero syempre, nananaig pa rin yung kabutihan ng Panginoon. Praise the Lord. So, and also, sa akin, ano yung gusto kong pasalamatan ginawa ng Panginoon? Pinakamasaya at pinakasalamuot na nangyari this year 2025. So, ang pinakamasalamuot na nangyari okay. So also sa akin, I just wanna say thank you Lord kasi maraming mga struggles, grabe yung mga temptations na dumadaan, but praise the Lord sa grace ng Panginoon. Tumatakbo tayo doon sa sa mga temptations na pilit tayong ihuhulog. And I just wanna say thank you also kay Lord kasi may mga okay, so ano yung gusto kong pasalamatan this whole year 2025? So yung gusto kong pasalamatan kay Lord is how the Lord helped me to survive my struggle, the trials that comes. So I just wanna thank you kay Lord kasi sinusupply ni Lord yung strength. So yun yung gusto kong pasalamatan sa Panginoon. And praise the Lord!
So are you ready to our main content? Amen. Amen. Praise the Lord. So our main content for today or for tonight is what is your expectation this upcoming year 2026? So ang una nating tatanungin is ang ating kapatid naman na si Sister Charlotte. So, Sister Charlotte, what is your expectation this upcoming year 2026? Kasi this is the last day of the year 2025. Sister? Siguro yung mga expectation ko, no, wala namang masyadong na expectation talaga na grabe, no. Kasi I know naman na sometimes may mga plan tayo pero the will of the Lord pa rin, yung plan pa rin ni Lord yung mananaig, no. And then siguro yung mga expectation ko lang siguro na sa sarili ko din, na siguro gusto ko din mag-improve yung kumbaga yung communication ko kay Lord, no, to be more siguro more na maging close pa ako kay Lord. And then siguro yung communication ko din sa mga tao, kasi actually meron akong struggle na about sa social media, no. Hindi ko masyadong nagagamit yung platform na yon, yung social media, yung cellphone, yung Facebook, kumbaga. Siguro yung in-expect ko na lang na siguro for myself na sana magamit ko yung social media na for the glory of God, no, na kumbaga yung mga weakness ko nung 2025 is mai-improve ko na sa 2026. Magagamit ko yung social media, yung Facebook, and also may account sa Messenger na kakamustahin ko din yung mga brothers and sisters. Kasi actually sa totoo lang, sa iba po na not to naman po, no, na something na parang ni-explain mo pa talaga yung self mo. Pero nag-lesser talaga ako in social media talaga. Hindi ko masyadong talaga yung social media. As in, nag-deactivated ako for lang talaga, no, na parang gusto ko lang talaga in a quiet time. Pero siguro, no, yung in-expect ko this year, no, magagamit ko talaga yung platform ng social media to glorify the name of the Lord. Yun lang siguro. And then, wala naman akong, kung ano talaga yung, at saka kung ano pa talaga yung plan ni Lord, no? Let the will of God prevail. Praise the Lord. Amen. So, thank you for the sharing, for the good insight. So, grabe. So, and also our Sister Jonah. So, Sister Jonah, may tatanungin ako sa'yo. So, what is your expectation this upcoming year 2026? Yung pumasok agad sa isip ko talaga is yung magpatuloy yung apoy ko sa Panginoon, hindi mawala yung pag-alab ko sa Panginoon, and also yung relationship na meron ako sa Kanya mas lumalim pa. And also gusto ko rin yung mas mag-develop pa yung pagko-communicate ko din also sa mga tao, kasi minsan hindi ko maiwasan na mahiya rin, but still, syempre kapag about sa sharing ng Word of God, dapat hindi ka talaga mahihiya niyan. Pero minsan hindi ko maiwasan na minsan mahiya ako, and also nawawalan ako minsan ng confidence to share, but still willing ako na magpagamit talaga sa Panginoon. Kaya ayoko, ang pinaka ine-expect ko talaga this upcoming year 2026 is hindi mawala yung apoy ko sa Lord, and also magpatuloy yung relationship na meron ako sa Kanya until the end of 2026 also. Yun lang. Amen. Praise the Lord. So, napakagandang sagot and napakagandang expectation for this upcoming 2026. So, I'm so blessed. So, sa akin naman, what is my expectation this upcoming 2026? Sa akin is, gusto ko talaga, yung ini-expect ko talaga sa Panginoon this upcoming 2026 is that the Lord will use me to bring good news to people. Kasi, sabi dito, in Isaiah chapter 61, verse 1 to 3, sabi dito, ang Espiritu ng Panginoong Yahweh ay sumasa akin sapagkat ako'y Kanyang hinirang
Sinugo niya ako upang dalhin ang magandang balita sa mga inaapi, upang pagalingin ang mga sugatang puso, upang ipahayag sa mga bihag at sa mga bilanggo na sila'y lalaya. In verse 2, sinugo niya ako upang ipahayag na darating na ang panahon ng pagliligtas ni Yahweh at ang paghihiganti ng Diyos laban sa kanyang mga kaaway. Sinugo niya ako upang aliwin ang mga nagluluksa. And verse 3, upang pasayahin ang mga tumatangi sa Zion, kaligayahan sa halip na bigyan ng kapigatian, awit ng kagalakan sa halip na kalungkutan. Matutulad sila sa mga punong itinanim ni Yahweh na ginagawa kung ano ang makatwiran, at maluluwalhati ang Diyos dahil sa kanilang ginagawa. So, I was expecting for this upcoming year 2026 na gamitin ako ng Lord to set free the captives from every depressions, anxiety. Totoo kasi alam nyo, not only young people, also dun din sa mga mga matatanda, grabe yung struggle nila when it comes to depression, when it comes to stress. Kasi palaging binabandage ng emosyon yung tao. And doon nakakapasok si Satanas kung paano niya dinadown yung tao sa pamagitan ng struggles, ng problems. Sabi ko sa Panginoon, Lord, I'm expecting this year that, Lord, use me as a vessel to set them free. Not only sa depression, sa ganito ganyan, but pinaka-importante talaga is to set them free from all the sins. So yun nga, gusto ko talagang alamin yung will ng Lord. And this is the answered prayer. This verse 2 na sinugo niya ako upang ipahayag na darating na ang panahon ng pagliligtas ni Yahweh. Gusto kong ipaalam sa mga tao na this is the day, this is the time na kayo ay lalaya. This is the time na kayo ay lalapit kay Lord. So that's what my expectation this year 2026. So all glory belong kay God, because the Lord gives me this vision to glorify His name. And yan. So, yung next question natin dito, paano natin na-encounter si Jesus? Isa-isa tayong mag-share. So, ikaw, Bro Jovenel, paano mo na-encounter si Jesus? Okay, so paano ko nga ba na-encounter si Jesus? Na-encounter ko si Jesus nung time na umpisa naglipat kami, 2019. Naglipat kami dito sa lugar na to. And I don't know, sabi ng parents ko, magbabakasyon na kami. Pero iba pala yung plano ni Lord. So, yun. And then, yun, for how many years, na-encounter ko si God. And grabe yung hindi basta-basta pala yung pagsunod kay Jesus. Akala ko dati yung pagsunod kay Lord, parang normal lang, okay na, gagaan yung buhay mo. Pero hindi pala. In every obedience, there is so much sacrifice. Actually, sa totoo lang, iba kasi yung meron kang relationship kay Jesus. Tsaka iba din yung sinasabi mong Christian ka lang. Kasi pag Christian ka lang talaga is, pwedeng pwedeng may half pa yun, no? Na I mean, iba talaga yung may encounter ka talaga kay Jesus na personal mo talagang kilala yung Diyos, di ba? Actually, sa totoo lang, born and raised kami as a Christian kasi Christian na yung family namin. So, yung iba, nakilala na rin nila kami, no? Kumbaga, lumaki kaming church talaga. Pero, glory to God, parang same din kay Brother Jovenel na dinala din kami dito ng Panginoon sa lugar ng Antique. And then, siguro dito ko na mas nakilala talaga yung Panginoon. Dito talaga nung time na kumbaga, kasi nga, di ba kung lumaki ka sa church, parang confident ka na, ay, Christian ako. Parang ganun, okay ako yung parang ganun. Pero may iba pa rin talaga yung may encounterment ka kay Jesus. So yun, nung binigay ko yung life ko kay Jesus, nung personal na nakilala ko siya as my Lord and Savior, nag-iba na talaga yung kumbaga, hindi naman we are not perfect, pero tinatama ni Lord, yung kumbaga tinuturuan tayo ni Holy Spirit kung paano mamuhay ng tama sa harapan ng Panginoon. So yun lang ang masishare ko sa kanila. Sa akin naman, nakilala ko si Jesus when the time na I am alone and when the time na kailangan ko din talaga ng masasandalan.
So, yung gabi na yan, hindi ko yan makakalimutan kasi may nangyari na hindi maganda sa buhay ko and tinawagan ko yung mga parents ko and then that night hindi ko sila makontak. And then, nanginginig ako nung gabing yun kasi may nangyari na nga na hindi maganda. And wala akong ibang matakbuhan, wala akong ibang mapuntahan kasi yung mga kapitbahay namin, hindi ko naman sila close. So that night, isa lang talaga yung nilapitan ko, si Jesus. And hindi ko na-encounter si Jesus sa simbahan, hindi ko na-encounter si Jesus sa mga revival. Many times na-encounter ko siya dyan, pero yung pinakaunang na-encounter ko siya sa time na hindi ko na-expect na darating siya. Kasi nung gabing yun, dun ko naramdaman na hindi pala ako mag-isa simula nung una na akala ko mag-isa lang ako. Na akala ko nung mga times na nahihirapan ako, na walang sumasagot sa mga tawag ko kapag kailangan ko sila, hindi ko alam na si Jesus pala naghihintay lang sa akin and hinihintay niya lang kung kailan lang ako lalapit. So that night, it was year 2018 na na-encounter ko si Jesus na hindi ko makakalimutan. Madilim yung lugar and sa labas siya ng bahay, dyan lang sa may gate lang. And nanginginig ako and hindi ko alam kung saan ako tatawag, sino yung kakausapin ko. But that night, yun yung hindi ko makakalimutan kasi naramdaman ko yung yakap ng Panginoon. Hindi ko siya kilala that time. Hindi ko siya sa simbahan, hindi pa ako nakapagsimba, pero naramdaman ko that night na hindi ako mag-isa. So na-encounter ko si Jesus when I needed him the most. So ayun lang. So hello everyone, it's already 12 a.m. at sinalubong ulit natin ang New Year with Jesus. So nag-end ulit tayo ng 2025 na si Jesus pa rin ang ating center dito sa ating podcast. Amen. So I hope... Sorry ulit. Okay, hallelujah. So, Happy New Year everyone. Blessed evening, no? Before we end this video, siguro yung last message ko lang sa lahat ng mga viewers natin, patuloy nyo lang pong ipanalangin tong podcast namin and then continue to pray for our podcast, no? Continue to support us. No? Yan yung ginagawa namin, it's all for the glory of God, no? Na we doing this, no? Na kung saan nagsisharing kami and we doing this all for the glory of God. Siguro for this year 2026, no? Abangan ninyo yung mga more pa na mga guest namin, no? Mga surprise guest namin. Hallelujah. And subscribe to our YouTube channel, Emmanuel Church, and click the notification bell para updated kayo sa upcoming video. Yes, yay! Bye everyone! Happy New Year! Happy New Year everyone! Blessed evening! God bless! Oo kasi di ba? Kapag mahal mo yung tao, i-share mo yung video na to. Okay na lang to. Tawa ka na lang. Tawa ka muna. Salamat. Totoo ka? Parang nag-iba, no? Parang easier. Okay na yun sa'yo. Siyempre, host talaga. Doon tayo sa ano. Parang ganun na yung photo mo. Pero okay na yun na. Cut lang yun.